Magandang umaga sa inyong lahat. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Binibining Isyang. Kamusta naman kayo ngayon? Mabuti kung ganon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil kompleto kayo ngayon. Bago tayo magsimula sa ating klase, ay mayroon ako mga alituntunin na kailangan ninyong sundin upang matiwasay ang ating talakayan. Tandaan lamang ang acronym na MIMI. M. Makinig ng mabuti sa talakayan. I. Iwasan ang paggamit ng cellphone. M. Magtaas ng kamay kung may nais sabihin. At I. Iwasan ang pakikipag-usap sa kaklase o sa katabi. Bago tayo tumungo sa ating bagong talakayan, ay magbalik-aral muna tayo sa naging talakayan natin noong nakaraang araw. Sino sa inyo ang nakakaalala pa kung ano yung tinalakay noong nakaraang araw? Tumpak. Ano nga ba ulit ang nobela? Mahusay. Tunay nga na nakinig kayo sa ating talakayan noong nakaraang araw. Ngayon naman narito ang ating layunin sa talakayang ito. Sa loob ng itinakdang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari mula sa pabula, nakabubuo ng graphic organizer upang ipakita ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari sa pabula. Naipapahayag ang sariling saloobin hinggil sa naging kilos ng pangunahing tauhan mula sa pabula. Maaasahan ko ba sa inyo na matatamo natin ang layuning ito? Bago tayo mapatuloy sa ating formal na talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng paunang gawain. Ito ay tinawag naming Scan Mo Ako, na kung saan ang klase ay hahatiin namin sa 4 na pangkat, na kung saan ang bawat isa ay kailangang may dalang cellphone na may naka-install na QR code scanner. Magpapakita ang guro ng QR code na kailangang i-scan ng bawat grupo upang makita ang nakatagong larawan. Pagkatapos may scan, kailangan paunahan sa pagsagot. Maliwanag ba ang ating panuto? Batay sa QR code, ano ang mga salitang nabuo ninyo? Alin bang mga hayop o aling mga hayop ba ang inyong nakita o nahawakan? May ideya na ba kayo kung ano yung tatalakay natin sa araw na ito? Tama, ito ay may kinalaman sa mga hayop. Batay sa inyong mga nakitang larawan, ay mayroon tayong pakikinggan at panunuorin na video na kung saan may kinalaman ito sa mga na-scan ninyo. Ngunit bago natin ito panoorin, ay alamin muna natin ang mga salitang maaaring maging balakid sa inyong pagkatuto. Sa parehong pangkat, gamit ang large text na application, paunahan ang bawat pangkat sa pagpili ng mga kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Bago ang lahat, sino sa inyo ang nakabasa or nakapanood na ng pabula? Maari mo bang ilahad ang pabulang iyong napanood o nabasa? Sa kwentong ito ay isang halimbawa ng akdang pabula. Ngayon naman ay manunood tayo ng isang halimbawa ng kwentong pabula. Handa na ba kayo? Bago tayo manood, ano ba dapat ang gagawin ng isang mabuting mag-aaral habang nagtatalakay ang guro sa klase o sa harapan? Ano naman ang gagawin kapag nanonood? Maaasahan ko ba sa inyo yan, class? Bago kayo manood ay alamin muna natin ang sumulat ng pabulang Ang Batang Paru-Paro. Si Mubarak M. Taher, isang manunulat na Magindanawan na nagmula sa Kitango, Dato, Piang, Maguindanao. Nakuha niya ang kanyang unang pambansang pampanitikan na parangal bilang third prize winner para sa kanyang sanaysay sa Pilipino na Aden Bon Bisen Uyag-Uyag sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literatures noong 2017. Sikat na akda Ang Alamat ng Ilog ng Maguindanao, Mindanao State University. Ngayon naman ay sabay-sabay nating panoorin ang pabula na pinamagatang Ang Batang Paru-Paro. Ano ang naging sanhi ng desisyon ng Batang Paru-Paro nang piliting lumabas sa kanyang pupa kahit hindi pa tamang panahon?
Ano ang naging bunga ng pagpupumilit ng batang paru-paro na lumabas ng maaga sa kanyang pupa kahit hindi pa ito handa? Kaparehong pangkat, magsasagawa ng aktibidad batay sa kanilang mga naintindihan mula sa kanilang napanood at ang aktibidad na ito ay pinamagatang bahagi ko ilahad mo. Batay sa pabulang ang batang paru-paro, gumawa ng isang graphic organizer na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at kaugnay ng bawat bahagi ng kwento sa pabulang ang batang paru-paro. Ipakita ang mahalagang bahagi ng kwento, simula, gitna, kasukdulan at wakas. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Narito ang halimbawa ng grapikong pantulong. Narito naman ang pamantayan. Ngayon, kung talagang mayroon kayong natutunan sa ating talakayan, sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan. Ang lahat ay maaaring magbigay o magbahagi ng sariling opinyon o sagot. Unang katanungan, ano ang mga aral ang natutunan mo mula sa kwento? Paano mo maiuugnay ang mga aral na ito sa inyong sariling buhay? Kung ikaw ang batang paru-paro, ano ang iyong gagawin sa halip na pilitin ang iyong sarili na lumabas agad? Mahusay! Tunay nga na nakinig kayo at mayroon kayong natutunan sa bidyong na ating napanood. Ngunit, ano nga ba ang tamang proseso upang mabuo ang isang paru-paro? Tama! Kinakailangan na ang isang paru-paro ay dadaan muna sa tamang proseso o mas tinatawag na metamorphosis upang hindi matulad sa kinahihinatnan ng batang paru-paro sa kwentong napanood. Sa kabuuan, bakit mahalaga na malaman natin ang tungkol sa pabula? Mahusay? Paano nakakatulong ang pabulang ito sa paghubog ng ating mga desisyon sa araw-araw na buhay? Tama. Paano mo mapapahalagahan ang pagtupad sa pangako at ang pagtanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa iyo? Mahusay. Dumako na tayo sa ating pagtataya. Gamit ang ibinigay na link o code ng quizzes, sagutan at unawaing mabuti ang bawat katanungan, piliin ang pinakaangkop na sagot. Narito naman ang inyong takdang aralin. At narito naman ang pamantayan.